Okay, brothers and sisters, natay himuag reaction nga dialogue ni o pangutanag tubag sa Iglesia ni Cristo o CFD. Atong tanawon sa ning video o paminawon, then muhatag tag komento o reaksyon sa discussion nila. Ug unsa atong komento. Atong i-play ang maong video. Religion mo, Saint Jan, ikaw ba'y Baptist o Catholic? Roman Catholic. Sabi mo, yung isang pastor sa 1:16 ay si Pedro. Kung si Pedro ang isang pastor, sino naman yung ibang mga tupa na pagpapastoran ni Pedro? Yung mga Kristiyano, syempre. Tanggap mo ba na sa 1:16, yung ibang mga tupa, wala pa sa kawan nung panahong yan? Yari. Meron ng mga sakop ng kawan. Sino ang tama? Si Kristo na nagsabi na ang ibang mga tupa wala pa sa kawan? O ikaw na nagsabi na meron ibang nasa kawan? Sino tama sa inyo ni Kristo? Ay, oh my God, Jesus. May initial na mga member na ng kawan. Yung tinutukoy na wala pa sa kawan, yung meaning to say, yung sila pa yung mga tao na hindi pa naaabot ng good news, yung hindi pa naaabot, yun yung inuutos ni Jesus Christ na puntahan para doon sila mag-preach, para ma-convert nila into Christianity. Yun yung mga tinutukoy doon. Katulad ng mga nasa Efeso, na nasa Roma, na nasa Corinto, sila yung mga hindi pa nasa kawan ni Kristo. Yun yung tinutukoy doon ng Biblia. Hindi yung Next question. Pilipinas. Next question. Batay sa 1:16, yung 1:16 ibang mga tupa ba, wala pa sa kawan o yung iba lang ang wala pa sa kawan? Yari. Kung chronological order yung pagbabasihan natin, wala pa dyan. Wala ba? Oo. Yun bang mga Kristiyano na nasa kawan na noon, kapanahon ba nila si Pedro? Oo. Kapanahon nila, malamang. Sa makatwid, yung nasa future, hindi kapanahon ni Pedro. Oo. Hindi. Tapos na. Meron kasi kaming nakakausap, malimit, Catholic, ang stand sa 1:16, si Kristo, yung isang pastor yan. Pero sa Ngayon Kristo naman, sabi, ikaw din ay Catholic, si Pedro. Ngayon, ang tanong ko ito, official stand ba na tinitindigan mo bilang Katoliko sa 1:16 ang isang pastor ay si Pedro? Is that official na doktrina ng Katoliko na si Pedro ang tinutukoy sa 1:16 na isang pastor? O yan ay opinion mo lang? yung kasi, ganito yan. Yung tinutukoy Yes or sa no? verse na sinabi nyo sa Juan 16, si Jesus Christ, si Kristo yan, tinutukoy. Sino ka isang pastor dyan kundi sa kapatid na Felix Y. Manalo? Sino? Si Pedro. O di mali Hindi ba hindi ka kanina? Oo, sige. Aminin ko na mali ako kanina. Sige. Wala naman tayo mga Katoliko, di tayo nagdadala ng Biblia eh. Hindi po ba, ano? Bumibili tayo ng Biblia pero hindi natin binabasa. Hindi po ba, ano? Ano religion mo, Saint Jan? Ikaw ba'y Baptist o Catholic? Roman Catholic. Kay na subli na to gamay ag video, no? Nahuman na to play ang video. Dayon mahitungod sa Juan 16 o kinsa ng isang pastor. Ang unang tubag sa CFD yung si Pedro. Pero hanga ko, believe ko sa CFD kay niangkon ra pud siya nga kanang sayop to tong una niyang hisgot nga si Pedro. Kay ang official stand gyud sa Katoliko ana kung wa ko masayop. Okay, si Kristo magyud ang isang pastor diya. Yeah. Si Kristo kay siya may pangulo sa iglesia, siya may founder sa iglesia, so siya nang isang pastor nga kisgutan sa Juan 16.
kung wa ko masayop ang interpretation sa Iglesia ni Cristo ana, ilan ang ipasabot ni Felix Manalo pag litaw o pagbangon niadtong 1914 din sa Pilipinas. Then katong ubang mga kawan nga gisgutan o mga karnero nga wala pa mahisakop, sakupon pog apil sa iglesia nga gisugdan ni Kristo dayon nagsugod na niya itong 1914 din sa Pilipinas. So mao na ang Katoliko nga stand yun ana si Kristo ng isang pastorya. Dayon katong giingon sa CFD nga si Pedro ang representative na. Okay, kung tun-an na to ang Biblia, bisan si Kristo ang labawong pastor, pero ang iyang pagkamakita nga labawong pastor, dili naman makita kung tuan na sa langit. So, sa pagtuong Katoliko, nagpasabot na si Kristo nga naa siya gipili nga iyang himuong representative. Sa interpretation nga Katoliko o Catholic exegesis, katong pag-ingon ni Kristo ni Pedro o Simon Pedro, si ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o iglesia nga bisan gani ang ganghaan si impierno o Hades dili makabuntog ni ini sa tupalig o ng iglesia. Dili ni siya tibuok matalikod kay ligon god. Okay, saon man pagingog ligon niya natalikod. Then sa sumpay, Mateo 16:19 niingon si Kristo ngadto ni Pedro, ihatag ko kanimo Pedro ang mga hiyawi sa gingharian sa langit, ang imong idili og itugot dinhi sa yuta. Sa King James Version ang imong ibahin og los, imong luagan og gapuson usab sa langit. Kini binding and loosing authority nga sa atong Bisaya ron nga hubad, pagdili og pagtugot. So sa Catholic exegesis gipasabot na ni Kristo nga sa iyang iglesia mahimo niyang representative si Pedro, kay niining higayuna naabiya ang ubang mga tinun-an ni Kristo nga kaubang mga apostol ni Pedro. Pero si Pedro man yun, iyang giingnan nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot kana nagpasabot mana ang ipasabot ni Kristo diha, ang iya man ang authority sa pagkapangulo nga iyang gilugway usab ni Pedro. Anong iya man gilugway ni Pedro? Nganong wala man niya ilugway ng naa ngadto sa ubang mga apostol? Si Pedro naman kanang pagtugyan sa Yahweh. Kay kanang mga Yahweh god sa ingherian, authority na siya sa Dios nga gihatag o gipiyal na sa amahan ni Kristo. Kay naaman ni Kristo ang tanang gahom o authority. Unya ang simbolo ana mga Yahweh. Asa man na mabasa ang simbolo sa authority ni Kristo nga gikan sa amahan, gikan sa Dios amahan. Ang simbol ana Yahweh, mga Yahweh sa gingharian. Nasa Revelation chapter 3 verse 7 nga ang gahwid yod anang mga Yahweh, simbolo sa authority sa Dios, si Kristo. Pero sa tanang mga apostol, pag-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia, iyan ang giklaro nga ang iyang tugyanan ana kanang iyang authority nga gisimbolohan og Yahweh, si Pedro. Sumo nang si Pedro ang representative of Jesus Christ. Mao na. So layo kayo kung i-interpret nato kanang Juan 10:16 nga i-connect nato ni Felix Manalo, kay unang-una si Kristo man ang isang pastor gipasabot diha. Pero si Kristo gapasabot nga ang iyang representative si Pedro. But ipasabot kung wala na si Kristo ang iyang makita nga pagkapangulo, automatic mo take over kining iyang representative si Pedro. So dili gyud nato pwede i-connect diha si Felix Manalo, kay ang gipasabot ni Kristo nga mo represent niya si Pedro man, kay si Pedro man ang tinugyanan si Yahweh. Naaman tay premise ana sa Old Testament, kay
ang gingharian gud ni Kristo ang iyang simbahan o iglesia, restoration man ni sa gingharian to sa karaan, gingharian ni David nga nawa. So ang gitukod ni Kristo mao na ni ang katumanan, ang iglesia ni Kristo nga tinuod nga gitawag pog universal o Catholic. Sa laing video na ako naning natuki pod nganong na Catholic. Okay, so mao na nga si Pedro ang representative of Jesus Christ. So kanang Juan 10:16 si Kristo ang gipasabot, pero masabot na to nga og tuwa na si Kristo sa langit, automatic si Pedro mo take over. Siya may silbing mahimong makita nga pastor. Kay tuwa naman si Kristo sa langit. Klaro man kay naman po na sa Biblia katong sa taliabot na gyud si Kristo mo saka sa langit, iya namang gi turn over gyud ngadto ni Pedro ang iglesia. Juan kapitulo 21 bersikulo 15 to 17. Di ba? Klaro kay diha nga naa didto ang ubang mga apostol. Pero si Pedro may giingnan, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Sa to pa, ang pagkapastor man na. Sa tanang mga apostol, si Pedro may giingnan ni Kristo, atiman na ang ako mga karnero. Buhat man as pagkapastor. Unya, ang mga karnero ni Kristo tanan man. Sa ato pa, apil na ang kauban niyang mga apostol. Siya mo atiman o mudumala. Siya mo silbing labang pastor o executive. So si Pedro ang gipasabot ni Kristo nga unang executive minister sa iglesia. So mauna nga kung atong tan-awon ning iglesia ni Kristo ni Manalo, ang makita natong una gyud nilang leader, siyempre si Felix, kanang giila nilang sugo. Then ang nisunod, ang gipuli nga mudumala sa iglesia nila, ang anak si Eduardo. Then pagkamatay ni Eduardo, ang anak po si Eduardo dahil si Iranio dahil itong unang may hulip sa pagka-leader. Pagkamatay ni Felix, ang anak niya nga si Iranio. Then pagkamatay ni Iranio, si Eduardo at present karon ang pangkalahatang tagapamamahala o kana bang executive minister. Layo dili yun nimo makonek kay kanang Juan 10:16 katong ilang gihisgutan. Si Kristo man to. Unya, kinsa may representative ni Kristo? Ang iyang gipasabot si Pedro. Kaya dito man yan ni Pedro gibilin ang pagpastor. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Timan-an ginato nga mga karnero ni Kristo tanan. Sa ato pa, apil na ang mga kaubang apostol ni Pedro na siya may silbing mangulo. So mao na nga ang unang executive nga gitahasan ni Kristo sa iglesia, si Pedro. Si Pedro. So layo kayo ba no? So mug imong hunahon sa Juan 10:16 si Kristo ang gipasabot, then moingon sila pananghit, moingon sila si Felix Manalo na pastilan nagpaka-Kristo di noon si Felix Manalo. Anang kung mututok taan ng interpretasyon na, so ilang ilisdan si Kristo. Kanang ilang magaling atake sa simbahang Katoliko nga si Kristo giilisan ni Pedro. Sa Katoliko nga exegesis, wala man ilisi si Kristo ni Pedro sa pagtulod ang Katoliko kay lahi man ng representative o girepresentahan. Dili mailisan si Kristo, pero pwede siya maghimo o magpili og representative vicar. Parehas ba sa atong mayor? Kanang iyang vice mayor mo na representative niya kung wala siya. Ang gobernador, ang iyang vice pod mo represent. So ingon ana. Pero ang Iglesia ni Kristo kung ilang i-interpret ng isang pastor niya, i-connect nila diretso, ipasabot nila diretso ni Felix Manalo. So klaro kayong usurping authority. Giagawan nila authority si Kristo. Kay si Kristo man ang labang pastor o isang pastor niya sa Juan 10:16. Then automatically ang take over kung
tuwa na si Kristo sa langit, si Pedro, kay si Pedro may iyang gipasabot sa Juan 21:15-17 nga, Pedro, atiman na akong mga karnero. Madili si Felix Manalo. So sa Juan 10:16 pa lang, wa na ribat na o guba na daan ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo sa ilang interpretation. Kay dili man gyud na si Felix sa exegesis gyud na si Kristo man gyud na. Nya siyempre masabot na to kung wala na si Kristo, si Pedro mo'y automatic mo take over kay si Pedro may gibinlan sa mga karnero ni Kristo at timan na nga ako mga karnero Pedro. So sakto ang Katoliko. Sakto ang Katoliko. Then katong ganina nagisgot sila katong ubang mga tupa kuno nga wala pa masakop sa kupon. Sakto tong si Ipdi nga niadtong higayon na kadtong wala pa masakop sa kupon. Sa to pa kung unsa tong mga tupa sa una nga nasakop atong kapanahon nila ni sa mga apostol. So usa to katong wala pa sa kupon. So kung atong tan-aw na sa history, kadto man ang uban to sa Roma, ang uban to pa sa laing dapit nga wa pa masakop. Wala na siya mopokus sa Pilipinas lang. Okay. Ang instruction ni Kristo nga kabigon himuong Kristiyano tibuok kalibutan man. So dili na siya makapokus sa kining Pilipinas lang. Pero layo kayo. Before pa atong 1914, natuma na hinahinay kanang pagpanawag, pagsakop sa wala pa masakop. Kay ang simbahan ni Kristo gapadayon man. So katong naadto day sa katong na abot day ang mga mensahero sa China o sa Alemania o ang inana mao na siya. Wala na siya magkapokus sa usa lang kadapit kadtong mga tupa nga wala pa masakop. Kay kung kanang ubang mga tupa ang gipasabot nga wala pa masakop sa kupon, nagsugod na niya itong 1914, sa ato pa wala din nasakop atong before sa 1914 nga mo contradict man na siya sa nature sa kinaiya sa iglesia nga magpadayon na sa Lucas 1:33 nga magpadayon ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. So mauna no, pero ang akong kabiliban atong si Ipdi kay ni amin siya ba sa iyang sayop katong una niyang giistorya man gud gitubag nga si Pedro ang isang pastor ya sa Juan 10:16, pero sa unahan agi sa maayo kay mo believe ko mo cross examine tong Iglesia ni Cristo. Okay, pero akong obserbahan lang ani nila may kini sila mo cross examine mangutana, pero sila po'y pangutanon ambot lang kung siguro magkatubag ra pud sila. Pero kung kita po'y mangutanan nila, ambot lang kung kaya ba po nila tubagon. Okay. So, kaya na lang, no? Atong ika-komentaryo. Believe ko atong safe diha kay iyang stand corrected siya ba sa iyang sayo. Ako pod mo ni akong paningkamutan, no? Kung makahimo po ko ana kay ako dili man ko mo claim nga tanan akong istorya masakto. Kay tao raman ko, posibleng masayop ko. So, kung masayop ko, labi na kung makatubag ko ako rang exegesis lang, dili exegesis, pwede ko masipyat. Ang magisterium may mo correct na ko. Dili na ko pakorek ko ng mga relihiyon nga tukod rag tao kay wala man na sila authority. Kaya ang authority ni Kristo iyang gitugyan sa mga apostol. Si Pedro iyang gitugyanan si Yahweh sa tupa. Si Pedro mo ay silbing iyang representative. Ug wala iyang personal presence, automatic mo take over si Pedro. Klaro kay gipasabot na ni Kristo sa Juan 21:15-17. Nga sa tanang mga apostol, si Pedro mo yung giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. So, buhat mo na ni Kristo ng pag-atiman, pagpastor. Dayon, maklaro pag yun na og ayo, kung atong basahon, sabto ng mga pulong ni Kristo sa Lucas 22. Lucas 22,
26 o mga bersikulo diha kung lami nindot basahon gikan bersikulo 1 din taman sa bersikulo 30 ba, especially kanang bersikulo 26 sa Lucas 22 nga nanggilalis diha ang mga tinun-an kinsay labaw nila, kinsay pangulo nila. Unya wala gyud mo supak si Kristo nga naay labaw nila. Wala mo supak si Kristo. Pero iyang giklaro nga ang labaw nila kadtong moalagad sa tanan. Sa to pa katong sugoon ba nga moserbisyo sa tanan. Mahimong servant of all. Mo kuno na ang labaw nila sa katungdanan. Unya kinsa may gipasabot ni Kristo ana? Pag-ingon niya nga ang labaw ninyo, labi na kung basahon ninyo ang King James Version o Revised Standard Version, gigamit ang pulong chief o leader. Leader or chief. Basta kay leader o pango. Okay. So, kanang ilang giingon nga si Kristo ray pangulo sa iyang pagka-principal head. Principal head si Kristo ra. Pero ang pagka-visible head, naghimo og representative si Kristo ana, si Pedro. Kay sa 1 Juan 5:1 gihisgutan man siya nga tanang mga apostol puros pangulo. Gipasabot. Basahan ninyo ng 1 Pedro 5:1. Nga gipasabot diha klaro kay litra por litra nga tanang mga apostol puros pangulo. Pero naanay chief. Ang chief, ang labaw nila bot pasabot executive minister o pope. Ang pope nila diha o executive minister kadtong gisugo ni Kristo nga moalagad sa tanan. Si Pedro man na. So basahan ra ninyo Lucas 22:26, especially 26, pero para masabtan og ayo sugda og basa bersikulo 1 bisa taman 30, especially verse 26 nga naglalis ang mga tinun-an mga apostol kinsay labaw nila. Wa gyud mayon si Kristo nga way labaw ninyo o chief o leader ninyo. Pero giingnan sila ni Kristo nga ang labaw diha ninyo o chief diha ninyo kadtong moalagad sa tanan. Sa to pa kadto bang sugoon nga moserbisyo sa tanan nga mga tupa ni Kristo. Kinsa may gitahasan ni Kristo ana katong sa Juan 21. Juan 21, 15-17. Nga sa tanang mga apostol, si Pedro may giingnan, Pedro, at timan na ang ako mga karnero. Di sa ato pa, ang gipasabot ni Kristo nga chief o executive minister, si Pedro. Si Pedro maoy executive minister o pope. Ang kanag yung specific nga term gigamit na ni sa simbahang Katoliko kanang title nga po niadtong ika-unom nga siglo, ika-7. Pero dili na sabton sa dihang giimbento ng kanang terminology nga po maupay pagtungha sa maong katungdanan. Dili naana ng katungdanan ni Pedro awhil lang hinganlig po. Kay dili man ang ngalan o description mo'y nakapatungha sa butang gibuhatag description o pangalan. Parehas ba sa bata? Dili ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Sa diyang gihingalan ang bata, dili bot ipasabot nga ay hapan nitungha ang bata. Naan ang bata awhil lang hinganli. Hinanapod. Kanang katungdanan ni Pedro nga pagka tinugyanan si Yahweh, naana awhil lang hinganlig po. Mao na. Kay kung moingon po sila, asam na mabasa nga si Pedro po pa, dili kay away na lagi na nagamit ng nga description sa katungdanan ni Pedro. Kay kung moingon sila nga adi na tinuod kay away ra na giimbento na nga terminology. Sa ato pa maigo pud ang Iglesia ni Kristo kay kanang termino nga executive minister away naman na kanang word termino nga executive English man na. So wala gina panahon sa mga apostol. Okay, sa Hebrew walay terminology nga executive ang Hebrew o Greek. Bisan ka ng Tagalog nga pangkalahatang tagapamamahala, wala na gigamit sa mga apostol. Awahira na ang imbento ng Tagalog. Then kanang in English awahira pod na imbento. So mao na dili pwede himuong argumento sa iglesia na nga dili tinuod ng katungdanan sa Pope kay awahira na imbento ng description nga Pope. Tinuod na pero
Kung ilan ang sawayon, di sawayon po silang apil kay nigamit man silang Tagalog ug English sa pagtawag sa ilang pangkalahatang tagapamamahala o kanang pangkalahatang tagapamamahala Tagalog mo na. Then kanang executive pod in English. Mas una pa tong Pope. Oh. Kay kano sa man tong ikaunom nga siglo o una pagali ng terminology nga Pope kaysa executive, di ba? Awahira kay wala pa ko kadungog, wala pa madunggi ng term nga executive sa in English. Una man tong mga Latin, mga katsila o ilang gani kanang Latin na mga sa Biblia, no? Nalimot lang kog bersikulo. Ang mabasa nga language sa Biblia, Greek, Hebrew, Latin. Oh. Dili mo mabasa ang pulong English. Latin mo na, okay. Oh, pero ang English, translation na, awahin na. Okay. So, mauna, no, nga, ang ako lang kabiliban ato nga si CFD, kay, ready siya, andam siya, magpakorek kung nasipyat siya. Sa to pa, dili siya garbuso ba nga, bisag nasipyat, padayon yun. O, inana, o. Yang giusob ra pod. Okay. Bisan ako kung masayop ko dapat moangkon ko kay mo man na insakto gyud kay lisod ko og masayop ta nya di ta mo moangkon. Okay. So mao na. Okay. Kay kami mga CFD dili man miingon nga masakto mitanan kay duha ra man na ang mugawa sa among baba either gikan sa official magisterium o gikan ra pod sa amo. Posible pod nga kanang amo-amo ra mutakdo ra pod. Oh. Pero ang makakorek na mo gyud sa among sayop magisterium. Dili nang ubang relihiyon kay tukod ra man nagtao. Okay. Sa Katoliko, ang Katoliko ra pod nga magisterium mo imo korek na mo. Kay mao man tong gitagaag authority sa mga apostol, no? Si Kristo gitagaag apostol sa amahan din ang si Kristo po naghatag og authority sa mga apostol, then ang mga apostol po gahatag authority sa ilang mga sumusunod nga mao man ang mga obispo sama ni Obispo Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan, Obispo Policarpo nga disipulo gihapon ni Apostol Juan, no? Si Clemente nga disipulo sa mga apostol. So mao na wala layo ra kay na si Felix Manalo. Makauwat lang kung kamong mga maminaw nila magsalig ra mog litra por litras Biblia nya dili ninyo i-trace ang authority, ang apostolic succession. Mutuo lang din mo kay naas Biblia bisag walay authority. Way kalainan na siya sa kwarta nga piki nga tungod lang kay mao ang name tag mutuo din ka kay mao man dili kailangan ato sang sayron kinsay gahimo anang kwartaha. Kay kung ang gahimo anang kwarta walay authority, piki gyud na bisag naawat na niya murag yun siya tinuod tanawon. Kung ang gahimo anang nga kwarta dili otorisado, kinsa may authorize nga mohimong kwarta sa Pilipinas Central Bank. So buti pasabot kung dili Central Bank mo'y gabuhat anang kwarta, piki gyud na bisan pagtanawan nimo murag tinuod nga kanang Iglesia ni Cristo ni Manalo pod, bisan pag description ana Iglesia ni Cristo nya kinsa may gatukod ana dili man si Cristo, Felix Manalo man, so piki gyud na. Ang tinuod nga Iglesia ni Cristo kadtong gisugdan o gitukod ni Cristo. Nya mao man ang Katoliko kung tun-an ang history. Kay bisan ng mga ministro kahibalo man sila nga ang Iglesia ni Cristo gitawag og Katoliko, sa to pa usara day ng Iglesia ni Cristo og Katoliko. Dili na siya malain-lain. Kay si Saul bitaw gitawag ni Cristo og Pablo, usara man katao. Si Simon gitawag sa Pedro, usara man katao. So kay kahibalo man ang mga ministro ni Manalo nga ang Iglesia ni Cristo gitawag og Katoliko, so usara po din na. Di ba? Ang gitukod hinoon ni Felix Manalo ni adtong 1914 gitawag og Iglesia ni Cristo kana may dili na siya pwede kay panguwat na, no? Misleading. Parehas pod ni Eliseo Soriano, bisag siya mo'y gasugod sa iyang grupo, tawgon og Iglesia sa Dios. Misleading hapon na, no? Kay dili man na tukod Kristo. Kana pong si CF nga gitukod ni Peter Tanchi nga mayra ba kay mowali daghan kay mga convert pod. So daghan na po nag-abuloy, no? Okay. Kay may man kay mo istorya.
So mao na. Pero misleading, tanawar ako ng ngalan anang grupo sa ni Peter Tanchi, CCF. Sa may but pasabot anang CCF, Christian Fellowship, Christ Commission Fellowship. Ano ba? Christ Commission Fellowship. Sa ito pa, kanang grupo ha, gikomisyon na ni Kristo. Tinuod bagot nga gikomisyon ni Kristo ng CCF. Dili oy kaysa atong nahibawa na ana nagsugod na diri sa Pilipinas niadtong 1984. Kinsa may gahuna-huna ana nag-organize ana si Peter Tanchi. Wala may gasugo niya, way ga-komisyon niya. Ang iya lang nga gabasa sa Biblia din, ang iyang paminaw agoy, mensahero nako, preacher nako. Then tukod din siya anang grupo hangan la niya CCF, Christ Commission Fellowship. Misleading, anong misleading man? Daghan ra bang nito ngano man? Nganong ilamang i-claim nga gi-commission sila ni Christ nga wala man nag-commission si Jesus Christ ana. Buot-buot ra man ang Peter Tanchi nga daghan pud siyang nakabig. Di ba? Ang tinuod nga gi-commission ni Jesus Christ ang mga apostol og ang mga apostol pod ga-commission sa ilang mga successor, apostolic succession. Dunay continuity. Katoliko man na kung atong i-trace sa history. Mo bitaw ka ng mga encyclopedia mo pabor gyud sa Katoliko, bisan pag writer ana mga Katoliko. Naday koy tubagon day anang miingon sila nga bias man ang encyclopedia kay ang mga author ana mga Katoliko ra man pod. Wa man po laing dapat musulat ana nga kamatuoran. Kailangan lang og ang musulti ana dili tukod ni Kristo o dili mga Katoliko. Dapat ang musulti og tinuod katupong na as tinuod ang gitukod ni Kristo. So kung moingon sila nga di may mutuwa na bias na kay mga Katoliko ang mga writer ana, kisa pa man di ilain musulti ana alang-alang protestante nga musulti ka sila nga Katoliko ang tinuod niya, protestante sila. Nawala man tas logic ana. Bisan pag nagtuo kang Katoliko ang tinuod niya kay protestante man ka, sama ra kang gaingon nga sige Katoliko tinuod pero dili ko mosulod sa tinuod kay protestante man ko. Dili na siya. Mo deny gyud ka. So natural ra nga ang mga protestante kamo Iglesia ni Cristo sa Bautista mo deny gyud mo ana. Di gyud mo mutuwa nang giingon sa Encyclopedia Grolier nga Catholic Church tukod ni Kristo. Bisag kung saon yun nagdebate, ma-out of mode yun ang musupak. Kay dapat kung moingon mo nga dili si Kristo na may kapakita nga tao nga with ebidensya yun nga dili si Kristo mo'y gatukod aning Katoliko. Nya ang mga tao nga inyong ipasanginglan maglahi-lahi man di man usa. Di ba? Na moingon nga si Constantino kuno. Balik na kay before Constantino na naman ang Katoliko. Dahil ka na moingon pog si Ignacio may gatukod. Nganong si Ignacio man nga? Si Ignacio igo raman gatawag og Katoliko sa gisugda ni Kristo. Naa naman tong iglesia, awahi lang niya siguro kung siya manggali gaimbento anang pulong Katoliko. Ang termino ra yang giimbento dili ang iglesia kay ang iglesia gisugdan man ni Kristo. So mao na no. Diyan kung napoy mo ingon nga mga obispo gatukod ana niya tong 1870. Sa anong niya tong 1870 man nga before 1870 dugar ang Katoliko. So pastila no wala no dapat kung mo ingon mo nga dili si Kristo may founder sa Iglesia Katolika na may kapakitang tao nga klaro gyud nga with evidence nga siya may founder. Wala gyud may maipakita dihang laing tao gawas ni Kristo. Sakto ng mga encyclopedia Grolier kay gibase na nila sa history. Kay ang Iglesia ni Kristo Iglesia sa Dios gitawag mag-Katolik. So mao na nga isulat nila sa Grolier nga Katolik. Nya nganong sa New Book of Knowledge mabasa gid ng Roman Catholic tukod ni Kristo. Tungod kay gibase man na sa Council of First Vatican Council. Kay valid mo na kay historical fact mo na naman na sa history nga ang First Vatican Council nag-describe yun nga ang Iglesia ni Kristong tinuod gibutangan og description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao na nga sa New Book of Knowledge gibutang na sa Grolier gibutang na Catholic, sa
uban pang mga dulyer gibutang na kay naa may historical basis. Unya, biblical man po ng gibasihan sa encyclopedia nga naman. Sa Jeremias 31:21 nga giingon diha, butangig mga description o mga palatandaan o mga timailhan ang dalan. Nya kinsa man ang dalan? Si Kristo. Nya ang iglesia lawas man ni Kristo sa to pa dalan pod. O butangag description. Sa to pa wala mo sayop ang mga encyclopedia nga ilang gibase sa mga council nga gabutang og mga description kay ang mga council gatuman raman gahimo raman gatuman raman sa giingon sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description o mga ilhanan, plural na. So mao na mga igsoon. So kadtong Juan 10:16 si Kristo ang gipasabot ato nga labawng pastor. Okay. Dayon dili ta mo muhunong ra dito. Kay si Kristo namatay man to din saka sa langit di atong tanawon kinsay representative niya yang gipasabot man niya si Pedro. Kay si Pedro may gitugyanan sa Yahweh. Dayon kanang Yahweh simbolo man as authority. Authority na Revelation 3:7 si Kristo may gahawid anang Yahweh. Naman niya ang authority. Ya sa tanang mga apostol si Pedro may ang gibinlan na. So si Pedro may kanang labong executive minister o kanang Pope Dilis Felix Manalo. Okay. Dayon na ako gipangutana ako nilang ning isumpay. Naaday ko gipangutana diya sa social media gitagalog nako. Kung INC ni Felix Manalo ang tunay na iglesia, sino ang unang executive minister o sino ang executive minister sa panahon ng mga apostol? Nagdugay kay na dugay kay ko nakakuha sa unsay ilang tubag. Si Latigo wala ako kakita giunsan niya pagtubag, pero ang usan niya kakauban kanang naa sa Facebook nga ang iyang profile name Kois Walker. Kois Walker, silent L siguro kay ang spelling sa Walker WALKER. So silent L siguro ang Walker ang akong pag-pronounce na. Correct me if I'm wrong. Kois Walker. Si Kois Walker kauban ni Latigo niingon siya nga si Santiago kuno ng executive minister panahon sa mga apostol. Wa gyud record. Why record nga si Santiago maoy executive minister sa panahon sa mga apostol? Now, naay argumento si Kois Walker kauban ni Latigo. Ingon siya kay na kunoy instance di sa Biblia nga ang nagpasya ang nagdesisyon si Santiago. Si naay kaso ba nga gireper ni Pedro ngadto ni Santiago, then si Santiago mo'y mi desisyon. So therefore executive dai si Santiago kay siya may desisyon. Sakto ba na ang argumento atong higayon na? Sa ato pa og naa the word nga magdesisyon, executive na dayon. O kana ding mga judge des korte magdesisyon man po na sila. So executive minister na po na sila. Dayon ako, doon na to'y case sa mga kauban akong CFD, mga Katoliko sa simbahang Katoliko. Na ato instance, nalimot na ko nga, ang ako mga kauban, doon na sila gisulti na ako nga, kay kono, mas taas man kuno ko kahibalo nila, ang pagkumingon ana, pero nisalig sila na ko, na ato issue nga, ako may ilang gipadesisyon, unsay insakto nga argument, nagdesisyon ko atong higayon na, sabton ba nga executive minister na po ko sa simbahang Katoliko kay gadesisyon ko? Dayon kanang mga pastoral meeting nga ang obispo magdesisyon mo approve sa unsay gikasabutan sa Parish Pastoral Council, executive minister na po dayon ng obispo. Sa tibuok simbahang Katoliko sa Pilipinas, dili na kadtong case nga naay gireper si Pedro ni Santiago nga si Santiago mo nagdesisyon kung wala ko masayop ako sa ning wa pa nako maayo og kanang susi og ayo no wa pa koy panahon kay awahira man guna ko ni abot ni sa kung unahon na mo nang wa pa kay nako matun-i og ayo pero
sa speculation ako, probably siguro kato siguro nang dito sa Jerusalem diin dunay gi-repair si Juan, si gipadesisyon ni Santiago ang maong case because sa Jerusalem si Santiago may leader dito. So siya may silbing obispo dito. Sa Council of Jerusalem sa Council of Jerusalem, ang Jerusalem, ang leader o obispo dito si Santiago. Pero ang gitugyanan sa Yahweh ni Kristo si Pedro. Mao si Pedro may silbing representative of Jesus Christ. Mao bitaw nga pag human sa taas nga lang tugi sa Council of Jerusalem, si Pedro may pronounce sa dogmatic statement. Sa pa murag siya may Chief Justice kay siya may pronounce sa dogmatic statement. Pero misulti pod si Santiago kay siya may obispo sa Jerusalem. So courtesy pod ba? Tahod po ta kung kinsa obispo anang napita. Peras ba nga ang Santo Papa mo ari diri sa kuan o mo ari diri sa Dipolog. Kanang katedral, ang mulingkod anang katedral diha, ang obispo sa Dipolog may mulingkod ana. Pero mas labaw og katungdanan ang Santo Papa kay Supreme man siya, Supreme Pontiff man siya. Ingon ana. Pero mutahod gihapon ang Santo Papa gani sa obispo diri sa Dipolog. Tungod mo courtesy tungod kay naa may obispo diri sa Dipolog. So ingon ana arguna nga dili pod pahilomon ang obispo anang dapita kung naa diha ang labaw. Ingon ana. So wrong, no, walay teaching ang Biblia. Wala giingon sa Biblia nga si Santiago mo executive o pope panahon sa mga apostol. Ang masabot gyud nato nga executive o pope si Pedro, kay si Pedro may gibinlan sa iglesia nga dumalaho ni Pedro. Wa man giingon dito nga Santiago, ikaw may modumala sa akong mga tupa o mo atiman. Dili man si Santiago mo giingnan ni Kristo ana, si Pedro man. So mao na. Kay kung si Santiago pa, so ang iya untang katungdanan may gipuli-pulihan. Wala man. Wala man. Dayon dapat unta kung si Santiago may unang executive minister panahon sa mga apostol, di ibutang unta na listahan sa executive minister sa Iglesia ni Kristo. So dili si Felix mo ilang iuna diha. Dapat ang ilang ibutang una si Santiago, si James din. Sunod das Felix Manalo, dayon si Iranio, dayon si Eduardo. Ana unta. Paras ba sa Katoliko nga kanang list of popes, ang unang gibutang diha siyempre si Pedro, kay si Pedro magi unang itahasan ni Kristo. Una ng ngalan ni Pedro din si Linus, Clemente, hantod ni Pope Leo karon. So mao na ilistahan nga gikan jud sa sinugdanan. So kung tinuod nang giingon ato ni Joyce Walker nga sa panahon sa mga apostol ang executive o pope sa termino sa Katoliko, pope dili executive sa Katoliko ang tawag ana pope basta pangkalahatang tagapamahala kay kanang pope pangkalahatang tagapamahala man na. So executive minister. So mo na nga ang kung si James pa o Santiago pa ang unang executive minister, kung sakto ang katong giingon ni murag doubt ko ana kung mao ba gyud na opisyal sa Iglesia ni Cristo Manalo. Gusto ko makabalo og opisyal ba na katong gihisgutan ni Joyce Walker, no? Joyce Walker, itong ilang miyembro. Kung tinuod ba nga si Santiago mo unang tagapamahala o sa panahon sa mga apostol, no? Ako nang subayon kung opisyal ba yun na sa Iglesia ni Cristo ng ilang teaching nga si Santiago o James Maoy kanang executive minister sa panahon sa mga apostol. So salamat ko ni Joyce Walker nga siya may abtik kaing nitubag sa akong challenge sa Facebook nga niingon ko nga kung INC
1914 ang tunay na iglesia, sino ang unang o sino ang executive minister panahon sa mga apostol? Sa panahon sa mga apostol. Ang nitubag straightforward si Cois Walkerman, si Santiago kuno. Pero mao lagi na kung tinuod nga si Santiago o James nganong sa listahan sa executive minister wa man giapil si James. Gikan ra man gyud ni Felix dayon Iranio din Eduardo. Dapat ibutang dito sa una gyud si James. Wala man pod. Wa pula ibutang. So way klaro. Way klaro. Pero kung mag cross-examine ta sa Biblia, dili gyud si James mo ay gisugo ni Kristo nga mo pastor, mo take over sa iglesia. Kay klaro man nga si Pedro, kay sa pag-announce niya nga magtukod siya gingharian, iyan namang giklaro kinsay representative niya si Pedro, kay si Pedro may gitugyanan si Yahweh. Niya ang background ana sa Old Testament, ang tinugyanan si Yahweh, mao mo gyud second in command to the king. Basa haragon ng Isaias 22, 21, 22. Niya itong higayuna na ito'y hari nga si King Hezekiah. Then ang iyang tinugyanan si Yahweh, ang iyang second in command, Prime Minister, si Shebna. Then giilisdan si Shebna kay dautan siya nga pagka-leader. Giilisdan siya. Gikuha itong simbolo sa authority katong Yahweh. Gikuha ito ni Shebna. Then itugyan sila ni Eliakim. Ibalhin ko no ang authority ni Eliakim. Dayon tawagon siya og ang iyang katungdanan og father na ebidensya gali na nga klaro kay nga papa gyud ay nang tinugyanan si Yahweh. Isaias 22 21 ug 22 nga ang tinugyanan si Yahweh tawagon og father, amahan sa to papa. Santo Papa. Sa Revelation 3:7 ang gahawid si Yahweh, holy man po na santo sa to pa. Holy Father, Santo Papa gyud ang kana yung mas biblical nga pagtawag sa katungdanan anong tinugyanan si Yahweh. Kanang executive, dili na sa biblical term o interpretation. Kay kung tun-an na to ang Biblia, ang tinugyanan si Yahweh, kuan man, tawagon mag-father. So, biblical ang sa Katoliko kanang Pope, Santo Papa. Okay. Isaias 22 21 o 22. Ang tinugyanan po si Yahweh sa Revelation 3:7 tawag ko Holy o Father. So munang i-combine na to. Sa to pa kana daing tinugyanan si Yahweh, titulo sa Dios mo description na Holy Father, Santo Papa. So ang Diyos di ay iyang ipagamit ang iyang titulo sa leader. Di ba? Kaya kanang Holy Father, titulo mo na sa Diyos. Iyang ipagamit sa leader sa simbahan. Dili executive minister dili. Dayon kung musupak ang Iglesia ni Kristo ana o ubang mga relihiyon nga nganong titulo sa Dios may gamiton sa leader sa simbahan. Ang unang gihimo na to ana, gi-pattern ana kanang atong pamilya. Ngano man nga atong pamilya ang atong itawag sa leader sa pamilya, father man. Di ba? Di ba? So, meaning diya nga, dili day supak ang Diyos nga, kanang iyang titulo nga father, ipagamit niya sa leaders o sa kapamilya. Nya, kay kanang simbahan, pamilya man na, community family, family sa Diyos. So, muna ang leader, tawag ng father. Butangan lang o pasiunhan lang holy, kay sa Diyos man nga institution, man ang Holy Father. No? Kanang sa pamilya po, dito ra kag father, kanang head of the family, tawagon og father, dapat manggali na kung butangan yun na tug holy. Di ba? Kaya nga naman, alang-alang bad father. So, kung sa may bali sa holy, bad. So, dili po na bad father ng sa pamilya. So implied na, bisag dili na to butangan og holy father, kanang head of the family, pero dapat balaan yun, kay mo man ay kanang panawagan sa Christianity. Ingon ko diya sa Biblia nga pagbalaan kamo kay ingon nga ang Amahan sa langit balaan. So buti pasabot nga kanang head of the family dapat sabto na to na nga kana ang katungdanan Holy Father po na. Sabot pasabot ang head of the family Santo Papa na siya sa usa ka pamilya. Kailangan lang bad papa.
So mao na nga ang tanang tao gitawag man sa pagkabalaan, so kanang head of the family Santo Papa po na. Pero lahi itong Santo Papa sa simbahan. Katong gitugyanon sa mga Yahweh sa gingharian sa langit nga lainan na tong termino nga pope. Di ba? Oh. So mao na, so wala gatudlo o bisag gipasabot kay dili man pod requirement gyud sa Katoliko nga stand, dili kinahanglan basahon tanan litra por litra. So mahimurang dili mabasa litra por litra basta masabot. Okay. Pero di man gyud masabot nga si Santiago mo'y executive minister o pope. Dili gyud. Kaya naman kayo, dili man siya mo'y gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Dili pod siya mo'y giingnan ni Kristo nga sa dihang mukayab na si Kristo sa langit, aliabot na siyang musaka sa langit. Dili man siya mo'y giingnan ni Kristo nga, Santiago, ati man na ang akong mga karnero. Dili, si Pedro man. Dayon, ang gihimong basihan nila nga si Santiago kuno, kadto na nga nagdesisyon si Santiago atong higayon nga doon ay gi-refer si Pedro niya. Dili ito makuan ug magdesisyon di ay ikaw na di ay leader dayon sa tanan. Dili. Kay katong akong example kaganina nga ako pod nagdesisyon mo po ko kay katong mga panahon nga niagi ko presidente sa CFD diris Dipolog dugay na. Oh, kung mag-meeting mi then siyempre mo approve po ko og unsay mga kay ako may presidente nya. Executive na ko sa tibuok simbahang Katoliko kay nagdesisyon ko dili. Ato higayon na nga si Pedro kung doon na sige pa desisyon na ni Pedro siguro in matters to siya sa iglesia sa Jerusalem ni atong panahon na. Okay, ang obispo na ato higayon na sa Jerusalem si Santiago man. Pero magisgot nag tibuok nga council katong sama atong Council of Jerusalem, kung i-analyze na to ang Council of Jerusalem, si Pedro gyud mo ay chief dito. Kaya siya may holder of the keys. Dayon magdesisyon po dito si Santiago sa Jerusalem kasi siya may obispo sa Jerusalem. O kung siya iyang disiplina dito nga himuon sa Jerusalem, pwede siya magdesisyon. Nagdesisyon man gani siya nga iyang gi-appeal tong dili pagkaog dugo adtong sa Council of Jerusalem nga dili man na siya universal law ni Jesus. Pero valid to sa ilang council kay naman sila authority binding and loosing mao nang niadtong higayon na sa konsilyo sa Jerusalem gidili ang pagkaog dugo. Pero dili na universal law kay sa kung universal law nagali mo'y atong basihan dagan ta sa gospel ni Kristo kay si Kristo nanudlo sa iyang universal law naaman sa gospel. Sa gospel wa man magtudlo si Kristo nga dili pagkaong dugo. Pagkaon pagalin niya iyang dugo sa sakramentohanong paagi katong niingon siya nga akong dugo ug akong lawas matuod nga kalanon. Akong lawas, akong dugo matuod nga ilimnon. Akong mukaon sa akong lawas ug miinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Katong Council of Jerusalem pwede man kay na may authority ang mga apostol, so pwede sila maghimog mga disciplinary rules nga ila pang giapil tong dili pagkaon ng dugo sa mga Hudiyo. Valid to sa ilang panahon. Pero dili to universal law. Sa to ba pwede to i-abrogate. I-abrogate mo na sa Council of Florence. Munang pwede na mukaog ginuguan. Kay ang tanang council sa iglesia dapat tuhuan man na kay agi sa authority binding and loosing. Wa pud magtudlo ang Biblia nga Council of Jerusalem ray tuhuan. Ang council sige man magpadayon. Pwede man ang kinaamay binding and loosing authority ang mga leader sa iglesia. So pwede man sila mag-usob o magluag og balaod o sa mga balaod nga pwede usbon. Binding and loosing para sa gud-anang kanang atong kongreso o senado. Pwede man na sila mo amindar og balaod. Sa mga balaod nga pwede amindahan. Lawmaking body man sila. So mao po na sa iglesia. Sa Council of Jerusalem, nakadesisyon sila sa katong hisgutan ni Santiago nga dili ipakaong dugo. Pero dili na universal law, so pwede na i-abrogate pag abot sa mga musunod nga council.
Klaro kayo ng authority sa iglesia, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot nyawa pod giingon nga Council of Jerusalem ra may valid. Dili. Kay kung Council of Jerusalem ra valid, sa to pa ang mga meeting, mga council sa nagpadayon nga iglesia, dili na day na tuhuan kung Council of Jerusalem ra tuhuan. Sa to pa kanang mga meeting kung pananglit ang tinuod nga iglesia kanang gitukod ni Felix Manalo. Yan itong 1914. Magsige mo na sila meeting. Kung mag-election, mag-meeting po na sila, mag-council po na sila, pili na sila kinsay butuhan. Dahil magdesisyon sila. Di dahil natuhuan kay wala na authority. Ang anong nituo man lang mga sakop kung muingon na ang ilang sanggunian o kinsa ng mga leader dihay magbuot kinsay butuhan sa eleksyon. Anong mutuo man sila kung walay authority na? Dili na valid. So kung tuhuan na nila kay naay authority ang ilang mga tagapamahala, so buti pa sabot, valid po day ang mga desisyon sa mga later na. So dili kay Council of Jerusalem ray tuhuan. Ang insakto, tuhuan ng Council of Jerusalem, tuhuan po ang musunod nga mga council. Nya may laing iglesia lagi nga sumpay sa mga apostol katoliko man. So mga Catholic Council tuhuan na to. So, mauna. Dayon, medyo taas naman kining video ha. Sa kaoras na. 4 minute na lang. Okay. Ang wala na ko mahisguti sa sunod na lang po, no? Nga uban ako mga video. Hangtod sa sunod higayon.